Ang sumusunod ay isang salaysay na ipinadala ng isa nating tagapakinig. Pinangalanan natin siyang Marco para sa kanyang seguridad. Ang kwentong ito ay binahagi niya sa akin na may pahintulot na ikwento sa inyo. Kaya maghanda na kayo dahil ito ay totoong nangyari. Mga ilang buwan na ang nakalipas. May isang estudyante tayo. Tawagin na lang nating Miguel. Taga Maynila siya. Lumaki sa syudad. Sanay sa ingay ng mga jeep, sa usok, sa mabilis na takbo ng buhay. Scholar siya sa isang universidad sa Maynila. Isang araw, may proyekto sila sa antropolohiya. Isang field study tungkol sa mga katutubong paniniwala ng Pilipinas. Noong mga panahon na yun, magkaklase si Miguel at si Elena. Si Elena ay taga Siquijoro. Oo mga kanoktis, alam niyo kung bakit kilala ang Siquijoro. Isla ng mga mambabarang. Sa mga tagapakinig, humihingi po ako ng pasyensya kung ganito ang pagsasalarawan ng ating sender. Tuloy na po natin ang kwento. Lumaki si Elena sa Siquijoro na kinagisnan ng mga pamahiin, usaping barang at kulam. Para sa kanya, hindi ito sabi-sabi lang. Ito ay totoong umiiral sa kanilang probinsya. Bago pa man sila umalis ng Maynila ay paulit-ulit ng pinayuhan ni Elena si Miguel. Miguel! Tawag ni Elena isang hapon sa library. Pagdating natin sa probinsya ko, huwag na huwag mong gagawin yung mga bagay na kinagisnan mo dito sa Maynila ha. Huwag kang magmumura sa harap ng mga matatanda. Huwag kang titingin ng masama sa sino man ha. At higit sa lahat, huwag kang mag-aaksaya ng mga pagkain. Hindi biro dun sa amin sa Siquijoro ha. Wika ni Elena kay Miguel. Pero itong si Miguel, tipikal na batang syudad. Napangiti lang kay Elena. Ano ka ba naman Elena? 20-25 na. Wala nang mga ganyang mga kulam o ano man. Paniwala lang yan ng mga matatanda. Sagot naman ni Miguel kay Elena. Nagkipit balikat lang tong si Elena. Basta, sinabihan na kita. Wag na wag mo akong sisisihin kapag may nangyari sa'yo masama. Wika ni Elena kay Miguel. Pagdating nila sa Siquijoro, ay sobrang namangha sa ganda si Miguel. Napakalinaw ng tubig sa ilog at dagat. Napakatahimik ng paligid. At ang mga tao ay mababait. Doon sila tumuloy sa bahay ng lola ni Elena. Sa isang maliit na baryo, malapit sa San Juan. Sa unang 2 araw ay sumusunod naman itong si Miguel. Magalang siya at nakikibagay. Lumipas ang 3 araw, may inuman sa baryo. Piyesta kasi ng isang barangay. At sumama si Miguel. Doon niya nakilala si Ramon, isang binatang mula sa kabilang baryo. Si Ramon ay kilala bilang medyo mainitin ang ulo at anak ng isang albularyo na pinaghihinala ang nagsasagawa rin ng maitim na mahika. Hindi sinasadya ni Miguel pero nakailang beses siyang nagbiro tungkol sa mga engkanto at barang. Alam mo ba sa Maynila? Kasi yung mga nagsasabing bate o nanuno, andun sa ospital lang yun. Dehydration lang yun mga tol. Stress daw, sabi ng doktor sa amin. Tumatawa pa itong si Miguel habang nakahawak sa balikat ni Ramon. Habang si Ramon naman ay nakatitig sa kanya na masama, hindi itong umingiti. Lalong lumala ang sitwasyon nang matapakan ni Miguel ang sapatos ni Ramon. Hindi naman niya ito sinasadya, pero dahil sa kalasingan, sa halip na mag-sorry si Miguel, ay napasabi lang siya ng ganito. Pre, sorry! Natapakan ko yung sapatos mo. Hayaan mo na pre, mamamantsahan din lang naman yan sa putik dito eh. Pabirong wika nito kay Ramon. Nakita ni Elena ang mga pangyayari. Kaya hinila niya daglian kaagad si Miguel palayo. Miguel, ano bang ginagawa mo?
Bulong ni Elena. Anak yan ni Aling Minda. Yung tinutukoy kong huwag mong gagalitin. Gigil na Elena na may kurot pa sa gilid ni Miguel. Sus Lena, ano ka ba naman? Obera ka. OA nito. Wika ni Miguel kay Elena. Kinabukasan paggising ni Miguel, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Hindi siya makabangon. Hindi dahil sa hangover. Alam niya kung ano ang paaramdam ng hangover. Iba ito. Para bang may nakaupo sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga na maayos. Tapos nang tumingin siya sa salamin, ay may nakita siyang maliliit na pulang batik sa kanyang tagiliran. Hindi ito kagat ng insekto. Para bang mga paso ng sigarilyo. Habang lumilipas ang maghapon ay lalong lumalala ang kanyang pakiramdam. Nagsusuka siya ng kulay itim. Hindi dugo. Itim na parang alkitran. Nanghihina siya ng husto. At mayroong kakaibang amoy sa kanyang katawan. Para bang amoy ng nabubulok na itlog. Ganon ang amoy ng katawan ni Miguel. Nang makita ni Elena ang sitwasyon ni Miguel, ay napasabi ito. Nabarang ka Miguel. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo na hindi ito Maynila at mag-iingat ka. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Pero itong si Miguel ay hindi naniniwala. Anong barang Elena? Elena, dalhin mo na lang ako sa ospital. Baka may malapit ditong health center. Katwiran ni Miguel kay Elena. Dahil sa kahilingan ni Miguel, dinala siya ng lola ni Elena sa pinakamalapit na health center. Pero ang doktor, nang makita ang mga sintomas, ay napailing lang. Wala akong makitang medical explanation dito. Sabi ng doktor. Ang payo ko, dalhin niyo siya sa pinakamalapit na albularyo dito sa atin. Wala nang choice si Miguel kundi sumang-ayon. Sa loob lamang ng isang oras ay halos hindi na makapagsalita si Miguel. Nanginginig na ang mga labi niya. Si Mang Isko na lolo ni Elena ang kanilang tinakbuhan. Isang matandang lalaki na ang edad ay 78 years old. Payat ngunit matalas ang mga mata. Tahimik lang ito. Nang makita niya si Miguel ay hindi na ito nagtanong ng kung ano-ano. May nakasagutan ba siyang kabataan dyan sa labas? Tanong ng Mang Isko. Tumango si Elena. Opo lolo. Kilala mo ba si Ramon? Yung pong anak ni Aling Minda? Sagot naman ni Elena sa kanyang lolo. Bumuntong hininga si Mang Isko. Alam ko na. Tugon naman ng matanda. Ang ginawa ni Mang Isko ay hindi mo makikita sa ospital. Naghanda siya ng isang mangkok na may tubig. Pero hindi ordinaryong tubig ito. Tubig na galing sa isang balon sa ilalim ng puno ng balete. Naglagay siya ng mga dahon ng sambong, luya at isang itim na kandila. Nag-alay siya ng dasal. Hindi ito pangkaraniwang dasal na dinadasal natin sa simbahan, kundi isang matandang bulong sa wikang hindi natin maintindihan. Habang nagdadasal si Mang Isko, ay dinampot niya ang isang itlog. Itlog ito ng itik. At ipinahid ito sa buong katawan ni Miguel, mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay binuksan niya ang itlog sa isang basang tubig. Lumutang doon ang mga karayom. 3 maliliit na karayom. Kalawangin ng mga ito. Kitang-kita ni Miguel at hindi ito makapaniwala. Ang barang na ginamit sa iyo ay gawa sa buto ng isda na sinambahan ng mga panalangin ng kamatayan. Wika ni Mang Isko. Sa loob ng 3 araw, pinagaling ni Mang Isko si Miguel. Sa unang araw, nag-alay siya ng manok na pula at pinahid ang dugo sa noo ni Miguel. Sa ikalawang araw, pinaliguan siya ng tubig na may 12 uri ng dahon. Sa ikatlong araw, gumawa si Mang Isko ng isang anting-anting. Isang maliit na supot na may laman na bawang at asin.
at isang panalangin na nakasulat sa dilaw na papel. Pagsapit ng umaga, ng ika-4 na araw, ay nawala ang mga pulang batik ni Miguel. Bumalik ang kanyang lakas. Hindi na siya nagsusuka. At ang kakaibang amoy sa kanyang katawan ay biglang nawala. Bago sila umalis pabalik ng Maynila, ay dinalaw ni Miguel si Ramon. Hindi upang gantihan ito sa mga nangyari. Ramon, pasensya ka na ha. Pasensya ka na sa nagawa ko. Hindi ko naman alam na ganito pala dito kabigat kapag nagsalita ka ng ganon. Tinitigan siya ni Ramon ng matagal. Tapos tumango to. Huwag ka nang uulit sa mga ganyang gawain, kaibigan. Hindi lahat ng lugar ay katulad ng Maynila. Paalala ni Ramon na parang may banta. Kaya mga kanoktis, ito ang mensahe ng kwentong ito. Hindi lahat ng paniniwala ay pamahiin lamang. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham, kahit nasa panahong ito. At kapag pumunta kayo sa isang lugar na hindi nyo kinagisnan, matuto tayo rumispeto. Hindi dahil sa duwag kayo, kundi dahil marunong kayong rumispeto.